Hello, kumusta? Narinig mo na ba yung mga salitang ikapo at handog? Medyo seryoso pakinggan, no? Pero huwag kang mag-alala. Ipapakita ko sa iyo na kasing dali lang yan intindihin gaya ng paghahati ng pizza. Tara, alamin natin. Bago tayo magsimula, isipin mo muna to. Paano kung lahat ng meron ka na yon? Yung mga laruan mo, yung paborito mong pagkain, kahit yung pamilya mo, ay mga regalo pala. Kung ganon, paano ka kaya magpapasalamat? Yung pakiramdam na yan, yan mismo ang susi para maintindihan natin ang lahat ng ito. So, yun nga, ang ikapo at handog ay hindi lang basta pagbibigay ng pera o gamit. Ang totoo, paraan yan para masabi natin na, wow, salamat po sa lahat ng mga biyayang natatanggap natin, malaki man o maliit. Okay, game. Unahin natin yung ikapo. Isipin mo may pizza ka na may 10 hiwa. Perfect, di ba? Yung isang slice doon, yung pinakauna mong kukunin, yun ang ikapo. Ganun lang siya kasimple. 1 out of 10. Ayan, 1/10. 1/10. Ang ikapo ay yung unang ikasampung bahagi. Mahalaga yung salitang una kasi itinuturing itong espesyal. Kaya naman, ito yung unang-una mong itinatabi para sa isang napakahalagang dahilan. At alam mo ba, hindi ito bagong idea. Matagal na to. Ginawa na ito ni Abraham noon, ipinangako ni Jacob, at naging isang opisyal na batas pa nga noong panahon ni Moises. So yun, sobrang tagal na nitong ginagawa. Okay, so malinaw na yung ikapo, di ba? Ngayon, pag-usapan naman natin yung kasama niya. Ano naman kaya ang mga handog o offerings? So, anong pinagkaiba nila? Ganito lang yan. Balik tayo sa pizza. Yung ikapo, yun yung unang slice na kailangan mong ibigay. Pero yung handog, yun yung moment na naisip mo, alam mo, ang sarap mag-share, gusto ko pang magbigay ng isa pang slice. Kusa mong ginagawa kasi masaya ka. Galing talaga sa puso. Eto, magandang tanong to. Kung sa atin naman yan ibinigay, bakit pa natin kailangang ibalik ang isang bahagi, di ba? Well, may magandang paliwanag dyan. At ito ang sagot. Ayon sa paniniwala, lahat ng bagay sa mundo, mula sa pinakamaliit na insekto hanggang sa napakaraming baka sa bundok, ay pag-aari pala ng Diyos. At hindi lang mga hayop ha, kasama rin yan yung mga bagay na iniisip natin na sobrang halaga, tulad ng pilak at ginto. Lahat daw yan ay nagmula rin sa Kanya. At ito ang pinakamahalaga sa lahat. Maging yung abilidad natin, yung lakas para magtrabaho, yung talino para mag-isip, at yung kakayahang kumita ay isa ring regalo. So hindi lang yung mga bagay, kundi pati yung power para makuha ang mga ito. Kaya yung tanong na bakit? Ang sagot pala ay simple lang. Para hindi natin makalimutan kung saan talaga nanggagaling ang lahat ng biyaya at para maipakita natin kung gaano tayo nagpapasalamat. Okay, para mas lalo pa nating maintindihan to, may kukwento mo ako sa inyo. Ito'y galing sa propetang si Hagay. Tingnan natin kung ano ang nangyari nung yung mga tao nakalimutan na nilang magbigay. Sa kwento, naging super busy yung mga tao sa pagpapaganda ng sarili nilang mga bahay. Ang ganda ng mga kortina, bagong pintura. Naging priority nila yung sarili nilang comfort at kinalimutan nila yung pagtulong sa pagpapatayo ng templo na para naman sa lahat. At dito na nagkaroon ng problema. Kahit anong sipag nila sa pagtatrabaho, parang laging kulang, laging kapos. Ang ganda nga ng pagkakalarawan sa kwento para daw silang naglalagay ng pera sa isang bulsang butas. Isipin mo, isusuksok mo yung pera mo tapos wala na, nahulog na pala, ang bilis mo wala. Dahil dyan, kinausap sila ni Propeta Hagay. Sinabi niya, teka, isipin nyo nga munang mabuti yung mga desisyon nyo. At nakinig naman sila. Binago nila yung mga priority nila at nagsimula ulit magtulong-tulong para sa templo. At ano ang naging resulta? Simula noong bumalik sila sa pagbibigay at pagtutulungan, isang pangako ng pagpapala ang ibinigay sa kanila. Ang galing, di ba? At eto na, dinadala na tayo nito sa pinakaimportanteng bahagi ng lahat. Kasi lumalabas na hindi lang mahalaga kung ano ang binibigay mo, kundi paano mo ito binibigay. Ang aral? Sobrang simple. Iniibig daw ng Diyos yung mga taong nagbibigay ng masaya. Hindi yung parang napipilitan lang o nakasimangot, kundi yung nagbibigay ng may ngiti sa labi at tunay na kagalakan sa puso. Yun pala yung sikreto. So para i-summarize ang lahat, ito yung 3 simpleng bagay na dapat nating tandaan. Una, lahat ng bagay ay regalo. Pangalawa,
ang pagbibigay ay paraan ng pasasalamat. At pangatlo, at pinakaimportante sa lahat, gawin ito ng masaya. At para tapusin ang ating paliwanag, heto ang isang malaking pangako na laging iniuugnay sa tapat na pagbibigay. Isang pangako ng napakaraming biyaya na para bang bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos ito sa iyo na halos hindi mo na raw alam kung saan ilalagay. Grabe! Kaya, iiwan ko sa iyo ang tanong na ito para pag-isipan mo. Sa sarili mong buhay, ano kaya ang itsura ng isang regalo na ibinibigay ng masaya? Sana ay may natutunan ka sa ating usapan ngayon. Hanggang sa muli!